Kayo mga kapuso, pabor ba kayo sa strawless policy sa mga resto? Dahil kasi rito, ang isa raw manager binuhusan ng soft drinks ng isang customer. Pinag-usapan online ang litrato ng isang manager sa fast food chain kung saan makikitang basa ang kanyang uniforme. Binuhusan daw kasi siya ng soft drinks ng isang customer. Ang dahilan, nagalit daw ito nang di mabigyan ng straw dahil sa ipinatutupad na strawless policy. Ang saloobin ng mga netizen, bumuho sa comment section. Marami na kasi kayong mga entitled. Akala mo kung sinong mga Herodes. Oo, first time mag-dine-in. Yan yung mga feelingerang mayayaman eh. Hindi pwede yun na bubuhusan ako ng soft drink. Siyempre, magre-react talaga ako. Siguro, mainit yung ulo ng customer kaya nagawa niya yun. Maganda pong mas mahaba yung pasensya. Customer o kaya German po, pare-pares lang naman po tayong tao eh. Ang ganitong klaseng pambabastos, naranasan din daw ng service crew na si Juna. Drive-thru po itong customer na to. Ang request niya po is dapat walang dressing. Natataranta na din si cashier that time. So hindi niya na po na-inform si kabilang window. Pagkakagat niya may dressing, umikot ulit siya sa drive-thru. Then binato niya sa mukha. Then napayuko na lang yung staff ko noon. Sabi ko po, pwede naman po natin agad palitan yung product. Pero wag naman po sana dadating sa point na ipapahiya natin yung mga tao namin. Kung ikaw ang makakasaksi ng ganitong eksena, aawat ka ba? Kasama natin ang ating kasabwat na customer Ate, pwede makahingi ng straw? at magpapanggap na service worker. Naku ma'am, pasensya na po. Wala po kaming straw dito eh. Strawless po kami. Ay hindi. Hindi pwedeng wala tong straw. Eh di ko na lang uminom na to. Umpisa na ang aktingan. Hello ma'am, ito na po yung order niyo po. Apo. Ate, baka pwede makahingi ng straw? Ay ma'am, wala po kaming straw dito. Ha? Bakit walang straw? Ang babaeng ito sa kabilang table, agad namang napansin ang komosyon. Wala po, strawless po kasi policy po ng namin na wala po kaming straw po. Ate, paano ko po iinumin to kung walang straw? O paano ko iinumin to ngayon? Malinis na. Wala namang straw eh. O di ikaw uminom na to. Straw lang eh. Ang babae, mukhang handa nang ipagtanggol ang ating kasabwat. Ang lalaking ito naman, lumabas pa ng kainan. Saan kaya siya pupunta? Sige na nga at i-reveal na natin yan. Sorry. Yung dibdib ko, ang lakas ng kabog. Yung parang galit na. Gusto ko nang tulungan si ate. Lalo na nung binuhusan niya ng tubig. Parang nararamdaman ko yung napapahiya na ng sobra si ate. Buti sinabihan ako nito na kasi kung hindi talaga, naku, nakita na ako nationwide na nagagalit din kay ate. Namin ng straw sa sasakyan kasi ibibigay na sana namin dun sa customer. Itong friend ko, talagang matulungin to Naisip na agad, lumabas, kumupunta sa sasakyan, kumuha ng straw. Good job sa'yo, kuya! Spread the positivity! Pero paano kung hindi na usapang store policy ang ugat ng pagtatalo? Kunwaring pakikiusapan ng manager ang mga kasabwat nating customer na hinaan ng konti ang mga boses nila. Pero mamasamain nila ito at sadyang itatapon ang dala nitong pagkain. Customer is always right nga ba? In 3, 2, 1, action! Kanina Di ko nga pa tinatawagan. Di nga nagre-respond eh. Ikaw late ka na, dapat hinintay mo na sila. Hoy, andito pa din ako. At least nauna akong pumunta sa kanila. Kaya nga pinaglipot tayo ni ate ka. Oh, kaya nga, di ba? Paano naman yung mga na-late? Mas gumaganti din. Pero at least, Sir, ma'am, pasensya na po. Pwede po pakihinaan niyo po yung boses niyo kasi nakakahiya po sa mga... Ha? Public place to. Wala naman nakalagay na bawal magingay dito, ma'am. Kasi sir, nadi-distract po yung mga ibang customer po. Hindi ate, hindi nyo. Ngayon na lang kasi kami nagkita-kita ulit. Ang babaeng ito, napatingin na sa pagtatalo. Kaya nga, ate. Malakas po kasi yung boses niyo, sir. Basag trip ka, te. Alam mo yun? Ngayon lang kami Basag trip ka. Ang layo pa ng pinuntahan namin. Ang kasabot nating customer, itinodo na ang acting. Kakainis. Ayoko na nga niyan. Kakainis. Huwag naman po ganyan. Feeling ko parang too much naman yung tatapunan mo ng water yung manager. Maybe mas okay kung pag-uusapan na lang ng maayos, di ba?
I don't think anybody deserves to be treated that way. Service worker or not. Parang respect each other. Siguro marami silang mga iniisip. Pag ang isang individual kasi ay merong parang nagkakaroon ng temper tantrums, irritability, frustration, maaaring unhealthy ang kanilang ways of showing their emotions. Ang tawag doon is displacement. Doon sa staff niya, dinisplace ang kanyang anger, ang kanyang emotions, de-escalate na. And be the bigger person dito sa mga situation na ito. Ayon sa Article 2217 ng Civil Code ng Pilipinas, ang sino mang makararanas ng mga moral damage tulad ng physical suffering, mental anguish, serious anxiety, pagkatakot at iba pang kaparehas na pinsala ay mayroong laban sa batas at pwedeng makatanggap ng kabayaran para sa danyos. Sa kabila ng ganitong mga insidente, lumilitaw pa rin ang mga kwentong kainan na may dalang kabutihan. Tulad na lang ng lalaking ito na nanghingi ng tubig sa kainan pero ang ibinigay sa kanya, hindi lang inumin, abay, may pagkain din. Ano po bang kailangan ni tatay? Maya-maya po lumapit na po siya sa counter area at nangingi po ng tubig. Tinanong ko po siya na, tay, nagugutom po ba kayo? Sabi niya po, kung bibigyan mo ako, sige tayo, wala pong problema, umupo na lang po kayo. Ako na po bahala. Kaya naman mga kapuso, ugaliin nating makitungo ng maayos sa lahat ng ating makakasalamuha. Mayaman man o mahirap, bata man o matanda. Dahil ang pagrespeto, walang pinipiling tao.